kababayan, mukhang may naamoy akong kakaiba. Mukhang iba ang simoy ng hangin. Mukhang iba yung ibig ipahiwatig ng PNP Caloocan. Kilala na daw mga kababayan itong dalawang suspect na pumaslang sa vlogger na bayaran na si Mima Alicia. Pero bago itong patuloy, ako muna ibabati ng magandang hapon, ng magandang gabi sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga bago nating mga viewers, shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ayun nga sa PNP Caloocan ay kilala na daw nila itong dalawang suspect na pumaslang sa vlogger na bayaran na si Mima Alicia, mga kababayan. Yun ang mukhang meron lang tayong napapansin sa pag-ulat nitong PNP Caloocan, mga kababayan, dahil nga ayon sa na parabang inuugnay nila sa matapang na pagkukomentaryo at pag-vlogger nga nitong si Mima Alicia. Bakit sinasabi nila, mga kababayan, na parabang pinaslang itong si Mima Alicia? Dahil nga may binabatikos ito na isang politiko. Kilala naman natin, mga kababayan, kung sino ang laging binabatikos nitong si Mima Alicia. Gustong palabasin, pasensya na, ito'y aking opinion lang, gustong palabasin ng PNP Caloocan na may kinalaman dito sa pagpaslang kay Mima Alicia itong mga DDS, mga kababayan, at kampo ni dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nila tingnan yung ibang anggulo? Bakit hindi nila imbestigahan yung voice recording, mga kababayan? Yung usapan sa pagitan ni Attorney Claire Castro at nitong si Mima Alicia, mga kababayan. Nasa nauna nating video ay nandoon, kasi nandoon sa burol si Claire Castro, mga kababayan, nandoon sa burol ni Mima Alicia. Inamin mismo nitong si Claire Castro na nag-uusap nga sila nitong si Mima Alicia. Bakit hindi nila tingnan din yung anggulo na yan? At isa pa, mga kababayan, yung dating kasintahan nitong si Mima Alicia, bakit hindi din nila silipin yan? Dapat mag-focus din sila doon. Dahil nga may mga banta na at minsan ang sinaktan, sinugatan itong si Mima Alicia. May time pa nga, mga kababayan, na muntik itong saksakin, ihulog sa hagdan. At yun na nga, nagkaroon pa siya ng mga pasa sa katawan. Hindi naman maganda para sa Philippine National Police, PNP Caloocan, na parang gusto nilang tumbukin itong kampo ni Vice President Sara Duterte at mga DDS, mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Magandang araw po. Kagaya po ng sinabi ng ating Chief, Philippine National Police ay na-identify na po. Actually, after less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay si vlogger natin, si alias Mima, known as Mima. So, we are hot on their tracks. Sinusundan pa po natin. Hanggang ngayon, nasa hot pursuit operations pa po tayo. But also, we are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin na mga salarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang mga nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So, everything will be given. We cannot give specific details as of now as para hindi po ma-compromise ang ating operations as well as the safety ng ating mga personnel at ng publiko. Pero ibibigay po namin sa inyo lahat once we have completed the investigation and the police operations. Sir, how were you able to identify those two, sir? Sa backtracking ba? May testimonial? Yes, kagaya na po. Of course, yung honest to goodness police work na investigation, backtracking, forward tracking, as well as yung talking to witnesses, gathering of evidence. Lahat po ito pinagsama-sama natin until such time na identify nga po natin kung sino mismo yung mga gumawa.
Sir, so kung nag-hire po ng sindikato, lumalayo na po ba tayo dun sa personal lang siya na alitan? Dahil kailangan pa po mag-hire ng grupo. Again, alam niyo sa pag-iimbestiga po natin, wala nga tayong sinasarang ano. We do not want na kasi pag naunahan mong makapag-form ng theory or ang tingin mo kung anong nangyari, sometimes, pag may nakukuha ka ebidensya, you tend to fit it to do yung naisip mo ng theory. What we want to do sa investigation, the proper thing to do is you get the evidence, you get the proof, and then you form your hypothesis kung ano po ang nangyari based on the proof na nakukuha mo, not the other way around. Ano mga kababayan, na-identify na daw, ibig sabihin kilala na nila itong dalawang suspect na pumasla nga kay Mima Alicia. Maganda yun mga kababayan kasi mabilis yung kanilang ginawang investigasyon. Ito lang yung ating concern mga kababayan. Baka naman dumampot lang sila ng ibang mga kriminal mga kababayan na may mga patong-patong ding mga kaso, may mga patong-patong na record din sa Philippine National Police, mga kriminal na taong ika nga mga kababayan, para gawin nila yung kanilang kagustuhan. Kahit hindi yun ang totoong pumaslang kay Mima Alicia, dadampot lang sila ng dalawa para gumawa ng testimonya. Ang masama nito mga kababayan, baka yung dalawang tao na yon ay ma-briefing na nila at tuturuan nila mga kababayan kung ano yung kanilang sasabihin at ituro naman ngayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte at sa mga taga-suporta ng mga Duterte mga kababayan. Ito yung mga tinatawag na DDS. Yan yung ating tinitingnan na baka yan yung kanilang masamang gagawin mga kababayan. Kasi nga, kung talagang totoong identify na, kilala na, dapat maglagay na sila ng mga larawan na ito yung mga tao na yon. Baka nga mga kababayan, dahil hindi nila maipakita, yung mga mukha ng mga tao na yan, dahil baka may nagdikta na ganon yung kanilang gagawin. At dapat nga mga kababayan, yung kanyang ex-boyfriend nito nga si Mima Alicia, dapat imbestigahan din yun. Sa ibang balita mga kababayan, napanood natin na para bang may investigasyon din itong PNP Caloocan na para bang itong boyfriend o dating boyfriend itong si Mima Alicia, yun yung isa sa mga anggulo na tinitingnan dahil nga hindi daw maayos yung kanilang paghiwalay. Pero dito sa sinabi, Colonel ba to o Major, na bahala siya kung anong ranggo niya. At yun ang mga kababayan, sinabi niya rito para bang may kaugnayan sa pagiging matapang daw. Hindi naman matapang lang kasi si Mima Alicia dahil bayad mga kababayan. Pero kung sariling prinsipyo niya yan, yung kanya sariling prinsipyo yung pinapairal, walang tapang yan. Hindi naman talaga totoong matapang yan eh. Nagtapang-tapangan lang yan. Nagpapahanga lang para dagdagan yung kaniyang bayad para sa kaniyang pagtapang-tapangan. O tingnan ninyo ngayon kung anong nangyari sa kanyang pagtapang-tapangan mga kababayan. Na ilagay tuloy siya sa garapon. Yun ang kayo na lang ninyong bahala humusga kung ano ba ang nasa inyong mga saloobin. Kung ito bang sinasabi ng PNP Caloocan ay may katotohanan ba? Kasi nga sa tingin ko nga mga kababayan, para bang gusto nilang ibintang mga kababayan. Sa opinion ko lang ito gusto nilang ibintang sa mga Duterte. Baka tumanggap din ng mga envelope mga kababayan mula kay Atty. Claire Castro. Malamang. Yun na nga dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo ulit. Shoutout tayo dito tayo sa may bandang baba. Maraming salamat sa mga nagko-komento. Shoutout kay Emmanuel Jugi. Maraming salamat sa idol at 2 minutes ago. Shoutout na rin kay Kakabsat Marcos ang nagpayan yan Kakabsat. Maraming salamat sa idol. Shoutout na rin kay Jose kabusis nga Nina Labo Castro at Nikahon. Yan, totoo yan. Busis talaga yan. At inamin na rin talaga mismo nitong si Atty. Claire Castro na nag-uusap na silang dalawa. Shoutout na rin kay Roberto Lagwido.
Shout out, boss, kay Alfred Bayot. Si Alfred Bayot yun sa Canada. Iwan ko siyang mga hayop niyan. Wala naman sa ating bansa yan. Kaya matapang lang yung mga kuha na yan. Kukunori lang din yan, bakla. Shout out na rin kay Curious na pusa, hindi na natutulog ang Diyos kung sino may saka. Malakanyang din yan. Shout out na rin kay Susun Mother. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilang Bulacan sa kanyang mga apo, si Coco Dion Yuri. At kay Sagi, shout out na rin kay Ruda, kay Ju, shout out. Malagusto, shout out. Dahan-dahan na karma, si Clearwater. Clearwater, malabo yun, hindi yun Clearwater. Malabong water yun. Shout out na rin kay Lucrecia Arcia. Shout out kay Ma'am Michelle Bulima. Kay Miriam Francisco, kaya nga boses ni Claire Castro, pero dinidenied naman niya. Napakasinungaling, kumalas si Mima kaya siya pinatay. Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw, totoo yan. Shout out rin kay Shunit Chan, shout out. Ang pumatay at bumaril dyan kasama din nila. Nandyan lang sa tabi-tabi. Talaga, totoo yan. May punto kayo doon. Shout out na rin kay Nimen Sarmiento. Ang taong sinungaling ay mahulog sa silo ng demonyo. Totoo yan. Shout out na rin kay Antingi Runyans. Shout out sa iyo, Antingi Runyans. Nang hingi ng dagdag suhol. Kaso, nagalit si Kiro dahil palpak ang mga bayaran. Yun ang shout out na rin kay Malagusto. Dahan-dahan sa karma. Nabasa natin. Yun ang dito lang muna. Pasensya na sa mga iba nating hindi pa dito na shout out. Baka sa next video natin. Maraming salamat. At once again, this is Ronnie TV. Mo ingat nila lahat. God bless bawat isa sa atin.